Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 31, 2025. Bago magtapos ang taon, meron pong hiling itong si Congressman Pulong Duterte. Pero hindi ko maiwasang hindi matawa. Nakakatawa naman kasi talaga na mula po sa isang tao na ito, hihilingin ang maging makatao, mas tapat, at malaya daw po sa tinawag niyang bangag na administrasyon. Ano? Talaga nga naman, kinikilabutan ako mga tol kapag ka naririnig ko ang mga katagang ganito sa katulad ni Pulong Duterte. Bakit po? Napaka-ipokrito naman yung ganyang panawagan sapagkat kitang-kita naman natin kung paano po hindi naging makatao, partikular ang Duterte family. Lalong-lalo na ang kanyang ama. Sa pamumuno ng kanyang ama, nung ito po'y mayor pa lamang hanggang sa ito'y maging Pangulo ng Pilipinas, kailanman hindi naging makatao si Rodrigo Duterte. Kaya nga ngayon, humaharap sa kasong crimes against humanity diyan po sa The Hague, Netherlands o sa International Criminal Court. At yung kapatid niya na si Sara Duterte, ang vice-presidente natin, hindi rin ito makatao. Bakit? Akalain mo, manapak ito ng isang sheriff nung ito po'y mayor. At ayon sa akusasyon ni Arturo Las Cañas, nung panahon daw po na naging mayor itong si Sara Duterte sa kauna-unahang pagkakataon, siya po ay nagpatupad ng kinalauna na kilala po nating Oplan Tokhang. Ayon kay Arturo Las Cañas, ayaw daw po ni Sara Duterte nang pinapatay in broad daylight yung mga siraulo sa kanilang lugar. Bagkos ang utos niya, ayon kay Arturo Las Cañas, dukutin na lamang ito at walain. Ibig sabihin, idideklara na lamang bilang missing person. Pero ang katotohanan, pinatay na din po. Ayon kay Arturo Las Cañas yan. Ito namang si Pulong Duterte, paano ako maniniwala na magiging makatao ito? Sa bayarang mga babae pa lamang, pasensya na sa mga tinuran ko na yan. Kasi yun naman ang katotohanan. Nito pong February 2025, pumutok ang isang napakalaking kontrobersiya dito kay Congressman Pulong Duterte. Bakit po? Doon po kasi sa kumalat na CCTV footage, kitang-kita po yung pambubugbog nito pong si Pulong Duterte doon po sa isang bugaw. Ang bugaw po na ito ay sinasabing nagdadala daw po ng mga kababaihan para po kay Pulong Duterte at sa mga kaibigan po nito. Ginulpi niya po yung tao, nagreklamo nga ito sa Department of Justice. Kaso lang sa ngayon, wala pa tayong impormasyon kung ano na ang nangyari doon po sa reklamong kriminal laban kay Pulong Duterte. Ito rin si Pulong Duterte, ang dami pong mga kasong kinakaharap po nito. Tapos ngayon, sasabihin niya yung mga ganitong kataga. As we welcome 2026, ang hiling natin ay simple pero mahalaga. Isang maayos kaysa 2025. Mas makatao, mas tapat at malaya mula sa bangag na administrasyon. Nagpapatawa talaga, di ba mga tol? Malamang kaya niya po nasasabi ito kasi sa totoo lang, nasanay itong si Pulong Duterte sa pagiging bossy lalong-lalo na nung ito po yung naging presidential son nung panahon ng panunungkulan ng kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas, nanamasa po ito sa pondo ng bayan na ngayon hindi niya po magawa. Biruin ninyo, mula po 2020 hanggang 2022, bilyones na halaga po ng pondo ng bayan ang napunta po dito kay Pulong Duterte para sa kanyang distrito. A total of 51 billion pesos. Napakalaking halaga po nun. Wala na po sigurong lalaki pa sa halaga na nakuha ng isang kongresista sa nakuha po nitong si Pulong Duterte. Talagang record holder po ito mga tol. Kaya ang tanong, yung 51 billion pesos po na yan, o sa kanyang pag-amin 49 billion pesos, napunta ba talaga yan sa mga proyekto para sa kanyang distrito? Katakot-takot po na pagbaha ang nararanasan lagi ng distrito niya sa panahon na kahit walang bagyo, basta naulan lamang, grabe ang pagbaha sa kanilang lugar
Kaya kung nagamit talaga nila ng tama yung 51 billion pesos na yan, somehow hindi na sana nararanasan ngayon yung mga pagbaha o pamimerwisyo ng ulan sa kanilang distrito. Kaya dapat sang-ayon ako sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes ito'y dapat maimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructures, no? Hindi pa pwedeng porkit natanggihan ang inyong imbitasyon para dito kay Pulong Duterte, wala na. Magkakalimutan na lamang. Kaya tuloy nababansagan kayo ni dating Senador Trillanes na mga duwag Ano? Sana hindi po totoo na kayo po'y naduduwag. No? Sana hindi po totoo na palpak ang ICI. Kasi umaasa po ang maraming mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino, ang hangad sa totoo lang, imbestigahan itong mga Duterte. Specifically, itong si Pulong Duterte. Kung sinasabi nila na imbestigahan ng iba, pare-parehas naman tayong naghahanga doon. Pero wag natin kakalimutan na merong isang Pulong Duterte na nasasangkot sa samot-saring mga kontrobersiya. Itong 51 billion pesos na ito, latest nga lang ito Kasi nung una, meron pong ibinabatong akusasyon sa kanya na siya daw po ay sangkot doon po sa smuggling ng illegal drugs. Ito'y nangyari noong 2017 at 2018, panahon ng panunungkulan ng kanyang ama. Ang tinutukoy po natin, yung magnetic lifters. Itinuturo po siya ng napakaraming mga testigo na dyan. Ang pinaka-latest dyan, itong si Ramil Madriaga. Sinasabi ni Ramil Madriaga na sangkot itong si Pulong Duterte kasama si Mans Carpio, ang asawa ng Vice Presidente. O di ba? Tapos sasabihin niya ngayon, maging mas tapat. Saan banda ang katapatan? Kung meron ka man, Pulong Duterte, nakakahiya naman. Paano ka magiging tapat? Kitang-kita naman sa mga pinagagagawa mo sa nakalipas na panahon na hindi ka ganun. Makatao ka ba, Pulong Duterte? Paano ka magiging makatao kung simpleng yung tao na nagdala ng mga bayaring babae, which is dapat hindi mo ini-engage ang sarili mo doon dahil yon basically ay trafficking in person, pero ginulpi mo dahil lamang hindi ka na-satisfied doon sa gusto mong mangyari na dapat ginawa ng bugaw. O, pagiging makatao ba yon, Pulong Duterte? Ng teteng, magtatapos ang taong ito kung ano-ano pa mga sinasabi mo Imbis na hindi ka na nako-content. Kung hindi ka naman nagsalita ng mga ganyan, hindi kami magre-react ng ganito. Kung sinabi mo na lamang sana sa iyong mga supporters na maligayang o manigong bagong taon sa ating lahat, di sana hindi na kita pinansin pa. Ganito sasabihin mo, mas tapat, malaya, makatao mula sa bangag na administrasyon, kakaiba ka talaga, Paulo Duterte. Grabe ang pagiging ipokrito talaga ng mga tao na ito. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.